Shout out po sa lahat ng mga vlogger na nagsasabi na yung mga kwento daw na mga na naglalabasan ngayon about sa meet and greet ng Singapore ay hindi daw totoo, puro daw mga gawa-gawang kwento yon. Ayun ang sabi ng mga vlogger na nasa kabila. Ayun ang sabi nila. Yung kwento daw about sa meet and greet na naglalabasan ngayon ay puro daw gawa-gawa. Oh, 'di ba? 'Yun ang sabi nila. Hoy, para sabihin ko sa inyo, ha? Sabihin ko sa inyo ang totoo. Nung nagsimula ang usapan about sa meet and greet na 'yan, ha? Kasali na ang mga ex-defender doon. Oh, sinabi na sa amin ni Organa, kasali na lahat ng mga ex-defenders na pupunta dito sa Singapore. Oh, kaya wag niyong sabihin na hindi sila invited. Invited po sila since beginning. In-invite po sila. Kaya nga kami nagkaroon ng sarili-sarili naming mga sponsor sa mga ex-defenders Kaya wag niyo pong sabihin na hindi sila kasali, na makakapal ang mukha nila, bakit pupunta sila sa Singapore. Wag niyo pong sabihin ganun kasi in the beginning, kasali sila lahat sa plano ng meet and greet Singapore. Nandoon po sila sa usapan. Iniba lang ng organ namin ang usapan nung nagkaroon na ng gulo. Ang sabi niya sa amin, willing pa ba kayo na mag-sponsor sa kanila sa mga ginawa nila? Willing pa ba kayong gumastos ng pera? Kundi ba naman tangas ang katutak? O, di ba? Alam niya na nakabili na kami ng ticket ng mga ex-defenders. Kung tawagin noon ay ex-defenders, pero iba na yung team nila ngayon. Alam niya na nakabili na kami ng ticket. Ngayon, saka lang niya sasabihin na willing pa daw kami mag-sponsor sa kanila. Kung hindi ba naman sang katutak na tanga, dapat sinabi niya yon nung wala pang nabili na ticket, sa kanya sana sinabi ng ganun. Di ba ang galing-galing niya? Sinabihan niya kami na gano'n, samantalang siya ang unang nagpabook ng ticket nang inisponsoran niya na 5 katao. Inisponsoran niya si Tita Nora, si Poknot, si Staryap, si Angel at saka si Nanay Juros. Di ba ang galing niya? Tapos sabihin niya sa mga live, umakyat sa live, sabihin niya binaypas daw namin siya. Samantalang siya nga ang naunang nagpabook wala nga kaming kaalam-alam di ba? Ang galing-galing niya. Kaya wag niyo po sabihin na mga nangyayari ngayon ay puro kwento. Totoo po yun. Totoo lahat. Nung una naming usapan, tinatanong namin sa kanya. Hanggang ngayon wala kaming alam kung magkano ang binyo na binayaran. Kasi yung binyo supposed to be 2 kwarto. Ang kinuha niya lang is 1 kwarto. Which is ang binigay naming pera is 3,000. Ang binayaran lang doon is 1,500. Nasaan napunta yung 1,500? Sige nga. Saan napunta yung 1,500? Yung 1,500, saan napunta? Nung sinabi ko sa kanya, okay na ba lahat? Sabi niya, anong sabi niya? Okay na, wag na kayong mag-alala. Sabi niya ganyan. Itaya ko ang pangalan ng buong pamilya ko. Sabi niya yan pang sinabi niya, mamatay man buong pamilya ko, itaya ko ang buong pangalan ng pamilya ko. Kundi ka ba naman sang katutak na? Alam niyo na. Itataya daw niya buong pangalan ng pamilya niya. Di ba? Hanggang ngayon wala kaming alam kung magkano binayaran sa binyo, magkano binayaran sa bahay, magkano binayaran sa ticket, na air ticket nila Bunso at ng mga kasamahan niya. Wala kaming alam. Kasi wala kaming nakikitang resibo hanggang ngayon. Yung binayaran sa pagkain, wala kaming nakitang resibo. Kaya wag kayong magsalita kung wala kayong alam. Manahimik na lang kayo. Di ba? Kasi hanggang ngayon wala kaming kaalam-alam Nung una sinabi niya, sige, pag dumating si Meg, sabi niya, kaya may 1 araw tayong banding ng mga committee. Babanding natin si Bunso ng 1 araw. Anong ginawa niya? Hanggang sa pagdating nila Migs, wala kaming alam. Nung gabi na nagpunta siya sa airport, sinundo sila Migs, tinawagan ko siya. Anong sabi ko sa kanya? Sabi ko, on the way po ba kayo? Sunduin si Bunso. Ang sabi niya sa akin, hindi. Sabi niya, bukas pa ng umaga, darating sila Mix ng 10 o'clock ng umaga. Di ba? Ang galing. Ang galing niya. Sinulo nila talaga. Sinulo nila. Wala kaming alam. Hindi pinaalam sa amin. Hindi sinabi kung saan binuk ng bahay. Hindi sinabi kung anong oras ang dating nila Megs. Di ba? Tinago nila. Samantalang ang ganda-ganda ng usapan nung
nung bago mag-start ang meet and greet. 1 week bago mag-start ang meet and greet, ang ganda ng usapan. Sabi, nakabook na ng bahay si Migs. O di ba ngayon may na naririnig nyo na lumipat-lipat sila Migs ng tirahan. Nung bago dumating yung meet and greet, 1 month o 2 months before, tinanong ko na sa kanya, ano na nangyari sa bahay nila Migs? Naibok na ba? Ang sabi niya, wag ka nang mag-alala kasi 101% taya ko pangalan ng pamilya ko, okay na. O ano ngayon? Anong nangyari? Malaman-laman ko 5 days before dumating si Bunso, saka lang naibok yung bahay nila. Kung hindi ba naman sangkatutak na timang, di ba? Ayan, magmumura na naman ako. Alam niyang may bata na kasama at saka may mga matatanda na kasama. Ba't hindi niya binuk ng maaga sila Migs para tuloy-tuloy yung tirahan nila? Na hindi na sila lumipat-lipat pa. Di ba? Ganyan po ang organizer namin. Hanggang ngayon wala kaming update. Hanggang sa naglaho na parang bula, wala kaming update. Di ba? Ang saya-saya. Ginawa kaming tanga. Yun lang yun ang totoo, ginawa kaming tanga. Ang galing-galing ng mga promise niya, tapos pagdating nung time na nandyan na ay iniba niya. Wala kaming alam sa mga pinagagawa niya. Di ba? Ang galing-galing niya. Pati yung mga ipapa-shoutout kay Migs, hindi pa niya pina-shoutout, pinili lang ang pina-shoutout. Kung sino lang yung alam niyang ipa-shoutout, yun lang ang sin-shoutout ni Migs kasi yun lang ang ibinigay niya. Hindi niya binigay yung buong listahan na binigay kay Migs na ginawa para i-shoutout ni Bunso. O di ba ang galing ng organizer namin. Kaya wag kayong diyan, sabihin niyo na gumagawa-gawa lang yung mga kwento. Hindi totoo. Totoo po. Lahat yan nangyayari yan lahat. Alam niyo ba ang sama-sama ng loob ko? Dahil sa nabalitaan namin na ganito sila Migs, kahit yung pagkain nila hindi maganda. Ano gagawin namin? Anong gusto niyo gagawin namin? Wala kaming alam. 'Di ba? Gusto na yung usapan noon, magluluto kami, kung hindi man namin maihati doon kay Bunso, ipapag-grab namin, ipapapick up namin sa Grab para maihati doon sa bahay nila na tinitirhan nila. Anong nangyari? In the end, wala nga kaming kaalam-alam. Kanino kami magbabanding dahil wala kaming alam kung saan nakatira si Bunso. Siyempre, makipagbanding kami sa mga taong nakikipag-communicate sa amin. Di ba? Kaya doon kami nakikipagbanding sa mga taong nakipag-communicate sa amin. Kasi alam namin kung saan sila nakatira. Alam namin nagko-communicate sila sa amin. Si Bunso wala Wala nga kaming alam. Kahit si Tata hindi nag-communicate sa amin. Hindi sinabi sa amin. Hindi sinabi sa akin mismo. Di ba? Ganun lang po yun. Kaya wag kayong magsabi na na hindi totoo yung mga nangyayari. Totoo po. Lahat totoo. Yung mga pinagbintahan ng ticket, wala kaming alam kung magkano kung ilan ka-ticket ang naibinta lahat. Kasi ang alam lang namin na naibinta, yung sa amin lang ng mga 6 angels. Yung sa kanila, hindi namin alam kung magkano ang ticket na pinagbintahan. Hindi namin alam kung magkano ang ticket na nailabas lahat. Di ba? Ang galing. Kaya kung gusto nyo malaman lahat, antayin nyo. Ilalabas namin lahat yan. Kasi wala kayong tigil sa kakadakdak Dakdak kayo ng dakdak Sasabihin pa ni, sabi pa ni SJK, sabi ni SJK, bakit daw kami nagko-comment sa mga live ni Bunso na umalis na daw kami kay Bunso? Hoy, SJK na tanga! Sino nagsabi sa inyo na umalis na kami kay Bunso? Sino bumulong sa'yo na umalis kami kay Bunso? Bakit alam mo ba kung ano nararamdaman namin? Alam nyo ba kung ano iniisip namin? Ito pa yung SJK na to, may sakit na nga ayaw pang tumigil. Gumagawa-gawa pa ng kwento. Kung gusto nyong malaman lahat ng kwento, i-PM nyo ako, sabihin ko sa inyo lahat. O baka gusto nyo i-voice record ko lahat at ising ko sa inyo ng isa-isa. Parang mga timang kayo. Gumagawa kayo ng kwento, sabihin nyo, ginagawan lang sila ng kwento, ginagawa lang yung kwento sa mga nangyayari. Totoo po yon. Walang TF na natanggap si Bunso. Kahit 5, wala siyang kinuhang TF sa amin. Alam nyo kung bakit? Di namin alam kung saan napunta yung pera. Di namin alam kung magkano na ibinta na ticket. Yun lang yun. Hanggang ngayon, wala kaming update. Asan na yung organ namin? Naglaho na parang bula.
Kaya ikaw, Jasrot, si Tenshi, is JK, manahimik kayo kung wala kayong alam sa kwento. Magtanong muna kayo nang malaman nyo, interviewin nyo yung Urga. Pero sigurado naman ako hindi aamin yun Kasi alam ko na yon, yung magnanakaw, hindi aamin na nagnakaw. Sa totoo lang. Ganon yon. Kaya tumahimik kayo Wala kayong alam sa kwento sa nangyari dito sa Singapore. Sabihin nyo, gawa-gawa lang. Ako mismo nasasaktan. Dahil sa lahat ng pinag-usapan namin ni Isa, walang natupad. Alam nyo ba yon? Alam nyo ba yon? Lahat ng gusto mag-sponsor, pinakancel ko. Alam nyo kung bakit? Ayaw ni Urga. Kasi kung mag-success daw yung meet and greet niya, gusto niya sa kanya lahat ng credit. Yun, credit ang hinahabol niya. Yung credit, yun ang gusto niya na lahat mapunta sa kanya. Di ba? Ang galing. Kaya ayan, suluhin mo lahat ng credit. Sa wakas, suluhin mo lahat ng credit ngayon. Yung natirang bayaran kay Mig sa ticket, sa air ticket nila, bayaran mo para masulong mo lahat ng credit. Wala nang paki sa'yo. Balak sa buhay nyo. Kaya kayo, si Tenshi, Jasrot, is JK, alamin nyo muna ang buong kwento bago nyo sabihin na yung mga kwento na lumalabas ngayon, gawa-gawa lang. Alamin nyo muna. Pwede?